Welcome to Fukuoka! Kahit inulan tayo ngayon, laban pa rin tayo. Nakuha na natin yung mga tickets natin. May isa kaming problema. Tingnan niyo guys yung taba. Kumikinang ang kalaba. Hi guys! Welcome back to another vlog. So, it's day 2 of our trip here in Japan. So, for today, ang itinerary natin is magtutour lang tayo dito sa mismong Fukuoka City. According to forecast naman, mamayang hapon, hindi na uulan. So, medyo cloudy na lang. So, mas maganda mag-sightseeing sa labas. So, gagawin namin is, for today, unahin namin yung mga itinerary namin na di tayo sa labas. So, first is, from our hotel, pupunta kami sa Hakata Station. So, ang main agenda namin doon is, ipapapalit natin yung ating JR Kyushu Rail Pass. So, ayun, sabi ko nga sa inyo na third time na natin actually to visit yung Fukuoka City. So for this particular trip, gusto naman natin explore yung ibang part ng Kyushu region na kung saan yung Fukuoka City kasama. Kaya naman nag-book tayo ng JR Kyushu Rail Pass sa Klook. So it's actually good for 3 days. So ang catch dito is pwede mo siyang gamitin ng 3 days pero dapat sunod-sunod. Hindi siya yung kunwari for Monday, gagamitin ko siya and then yung second day is a Wednesday. So hindi pwede yun. So pag nag-start mo nang gamitin siya ng Monday, sunod-sunod na yun. So Monday, Tuesday, Wednesday yung effectivity ng JR Kyushu Rail Pass. Second naman natin pupuntahan sa Canal City Mall. So sa Fukuoka, ito yung pinakasikat na mall nila na talaga namang pinupuntahan for shopping. Yung last naman natin pupuntahan for today is, syempre pumunta tayo dito sa Japan, in particular sa spring. So talagang main agenda natin is mag-cherry blossoms hunting. Dito sa Fukuoka City, nandito yung isa sa pinaka-famous sa cherry blossom spot, which is the Maizuru Park, or pwede rin siyang tawagin na Fukuoka Castle Ruins, na maganda siya i-view actually sa gabi. Kasi bukod sa araw, sa gabi, marami siyang illumination na yung napaka-scenic at napakaganda ng backdrop niya talaga. Kaya naman aalis na rin tayo sa hotel kasi napaka-pack ng agenda natin. So ayan, so abangan nyo na lang yung mga susunod nating updates. See you guys later! So palabas na kami dito sa hotel namin. Kita nyo naman, weather check, talagang malakas yung ulan. Buti na lang, meron kaming katabi dito, Lawson. Mapid lang kami, saka bumili ako nitong, of course, very Japanese aesthetic na payong na transparent. This is, I believe, 850 yen. O pwede na rin kasi tingin ko may mga araw din na uulan. So magagamit naman natin to ilang beses. Maganda naman is malapit lang kami sa mismong train station. So siguro mga 2 to 3 minute walk lang naman. So after that, hindi na tayo sa labas kasi may connecting na dapat yun sa Hakata Station. So kahit inulan tayo ngayon, laban pa rin tayo. I hope na yung ulan na to this morning lang para naman makapag-explore tayo ng mga parks mamayang hapon. Nandito na tayo sa may Hakata Station. So makikita nyo naman na sobrang busy kasi ito talaga yung central train station dito sa may Fukuoka. Nandito rin sa station na to yung mga Shinkansen or yung mga bullet trains sila. And nandito rin yung mga JR trains. So sabi ko nga kanina, kiklaim natin yung JR Kyushu Pass. Make sure na tumingi talaga kayo sa mga signs dito kasi sobrang daming tao and parang maze talaga dito at talagang madaling kayo mawala. So yun, punta muna tayo, hanapin natin kung saan pwede i-claim yung JR Kyushu Pass and also saan tayo makapag-reserve ng mga seats natin. So make sure na tumingi kayo sa mga sign dito sa taas. Sobrang dami naman yan at may mga directions naman kung saan kayo pupunta. Makikita nyo nandito na rin yung directions doon sa JR line, sa subway, nandito rin yung may bus station sa Hakata. So yung hanapin natin, hanapin nyo itong green icon na to na may upuan, tapos nakalagay tickets kasi dyan yung pwede nyo i-claim yung JR Kyushu Pass and also makakapag-reserve kayo ng mga
seats nyo dun sa mga train na gagamitin natin in our next days. So, dito kayo mag-claim ng JRQ Pass and pwede rin kayo dito mag-reserve ng seats. So, may option kayo sa reservation ng seats. So, pwede naman doon kayo sa mismong tao, tapos pakita na lang niyo yung mga destination and date and time na gusto nyo i-reserve yung seats nyo. And may option naman kayo na sa machine nyo na lang din siya i-reserve. Pero since marami naman kami, 4 kami, and marami rin kami mga pupuntahan in the next days, sa akin, mas better na lang na may mag-a-assist sa inyo. So, nandito na tayo nakapila dito sa may Rail Pass counter. Dito actually kay-claim yung JRQ Rail Pass. So, make sure na prepared na ninyo yung QR code na nandun yung voucher nyo and then yung passports nyo ng lahat ng participants. And yung third is yung mismong credit card na ginamit nyo, yung physical. So, bawal yung digital credit card dito. Tip lang make sure na iplano nyo na yung itinerary nyo kasi dito sa JRQ Rail Pass, pwede kayong mag-reserve up to 6 seats. So ako, ginawa ko, may binibigay silang form online. So pwede nyo na dito ilagay kung ano yung mga gusto nyong i-reserve na tickets all throughout your itinerary. So itong pila na to, for JRQ Rail Pass lang to So kami kasi, gagamit din kami ng another pass para dun sa papuntang Hiroshima. So for that, hanapin natin yung JR West Railway Company. Doon naman tayo pipila. Guys, ito yung machine na pwede kayo mag-reserve ng seat at pwede rin kayo dito bumili na ng tickets nyo. Pag mag-isa kayo, tingin ko mas maganda dito na lang kayo pumunta kasi mas maiksi talaga yung pila dito. And maganda dito sa mga machine na to is mga bago yan and nag-a-accept na sila ng mga credit cards. Yun yung mga options nyo when you use the JRQ Rail Pass. So nakuha na natin yung mga tickets natin. Actually, may isa kaming problema kasi may isa dun sa destination namin, fully booked na siya. And non-reserve lang yung mga available. 2.5 hours yung trip na yun. So, tingnan natin muna kung paano yung gagawin namin dito. Anyway, umalis muna tayo dito kasi sobrang daming tao. Punta na tayo sa ating next stop. Hi guys! Ayan, so nandito na tayo sa may Kushida Shrine Station dito sa Nanakuma Line. So maganda dito, connected naman yung next stop natin which is the Canal City. So ito yung napaka-laking mall dito sa Fukuoka na talagang shopping area for tourists. Actually masabi ko na mas pang tourists na rin siya. And ayun, dahil di pa maganda yung weather sa labas, so might as well mag-shopping muna tayo. So hopefully mamayang hapon mag-clear na yung sky para makapunta na tayo dun sa famous cherry blossom spot dito sa Fukuoka. Ayan, so akit muna tayo, punta muna tayo sa mall and silipin natin kung ano meron dun. So, from the train station, meron ditong parang footbridge. So, make sure na use the elevator and punta kayo dun sa second floor para ito yung may connection dun sa mismong Canal City Mall. So, pagpasok pa lang mismo dito sa may Canal City, meron na ditong malaking Onitsuka Tiger. So, make sure na silipin nyo to. So, definitely, mas mura talaga dito sa Japan yung Onitsuka Tiger. Ito guys, meron silang limited edition na Nippon made and Sakura siya. Pero yun lang, ang presyo niya is 44,000. Ito rin, isa sa mga Nippon made. Check natin yung price. Ito naman, 35,200. So medyo pricey siya, pero mga Japan exclusive kasi to and made by Japanese mismo. Ito naman guys, so sa tabi ng Onitsuka, diretso lang kayo. Nandito yung escalator na papunta sa Muji. Actually, napakalaki Muji store to. And I believe 2 floors yan. Tapos meron pa siyang cafe. Ito guys, so may
store dito, ang tawag is On Spots. So official reseller sila nitong New Era na cup. Cute guys, meron sila mga partnership dito with Snoopy or Peanuts. And meron din sila nitong Chikawa. Meron naman po ang ating friend na may daladalang 9 na cup. At bibili na naman ng 2. So break time muna tayo dito sa may Canal City. So dito sa may basement ng Canal City, na dito yung parang mga restaurant. So pinili namin is yung Saboten. So I think familiar naman sa inyo kasi nagkaroon naman din ng chain na ganito sa Manila. Tsaka na-try ko na rin ito before and masasabi ko masarap talaga. Sobrang nagustuhan ko yun dahil sobrang as usual, sobrang taba ng mga katsu. Anyway, so nag-order na tayo. Hintayin na lang natin yung food natin. Tapos kain na tayo. Dumating na yung order natin na Rosu set. So, start muna tayo with miso soup. Ayan, Rosu. Tingnan nyo guys yung taba. Ayan, so kumikinang ang kataba. Naman, masarap talaga siya. Ayan, try natin ulit. Sarap. Anyway, kain muna kami. Sarap dito. So, doon na tayo kumain. So, may last shop lang kami pupuntahan dito sa may Canal City bago tayo pumunta doon sa ating next stop. Pupuntahan namin to kasi isa siya sa pinakamalaking store dito ng mga sporting goods. Ang pangalan niya is Alpen. So, maganda dito is kung naghahanap kayo ng mga sneakers or rubber shoes, masasabi ko na all-in-one stop na siya kasi nandun na lahat ng mga brand. So, may Adidas, meron din On Cloud. And actually, hindi lang siya limited to that. Even yung tipong mga pang-camping. So siguro medyo similar siya like to a Decathlon. Yung variety ng items sila marami doon. So pupuntahan natin yun. So literally, dito sa Canal Mall, I believe 3 or 4 na floors yung store nila dito. So yun lang pupuntahan natin and then alis na tayo dito. Dito tayo sa may second floor nila, nandito yung mga running shoes. So nakikita ko na ayan, lahat ng brand talaga nandito na. So ayan, so dito naman yung Adidas. And then dito sa may kabila, nandito yung Nike. Sanapin natin, alam ko meron din ditong On Cloud. Tignan nyo guys, ang cute ng floor. 'Di ba? Naka-team din siya kasi running to. O, diba? Ganyan ang itsura ng Alpen dito. Ito naman guys, yung On Cloud dito na section. So, hindi naman ganun karami, pero sakto na yung selection dito. So, check natin. So, ito, Cloud Monster 3 wide. So, ang presyo niya, hindi ako sure kung ito yung net of tax ng 22,000. And yung with tax is 24,200. Ito guys, bago, Cloud Surfer Max. So, ang tax-free price niya is 21,000 and yung with tax is 23,100. Ito guys, ang dami nilang iba-ibang colorway ng Vomero dito. So ito sample lang. Itong Vomero 18 na to na white. So 16,000 yen siya. Tax free na yun. Ayan. Ay, so mas mura. Itong parang cream na to. Oo nga. 10,500 na lang siya. Yung 18. Na tax free. So naka 30 off na yan. Ito guys, mga Vomero Plus nila. First brand. Ito, Vomero Plus, 20,000 yen siya na tax-free. So sabi ng friend ko, very comfortable siya. Ano to 22K?
So naglalakad lang tayo dito sa may Gion area na to from Hakata Canal City Mall. Siguro mga 13-minute walk or 800 meters. So may mga option naman kayo dito na mag-bus kung medyo hirap kayo maglakad. Pero since maganda naman yung panahon, maglalakad na lang tayo dun sa ating next stop, which is the Tochoji Temple. Tignan natin kung ano nandun, and alam ko meron ding mga cherry blossoms tree doon. So tignan natin. Yung isa rin palang delicacy dito sa may Hakata or Fukuoka, itong Torikawa or chicken skin. So nakakatawa kasi madaming ganitong store na papakita sa inyo na tumpok-tumpok talaga yung chicken skin. So try nyo rin to. Nandito na tayo sa may Tochoji Temple. So far guys, nakakita na ako ng cherry blossom na napakaganda. And nasaktuhan natin yung palagas na siya. So makikita nyo talaga yung mga maliliit niyang petals na dahil mahangin din, so nalalaga. Sobrang ganda nung scene talaga. Sobrang recommended kung masaktuhan nyo talaga. Kung pupunta kayo dito ng spring, make sure na make a stop dito. So ang pinakamalapit na train station dito is the Gion Station along the airport line. So tara, pasukin muna natin. Sobrang ganda ng cherry blossoms. Oh my God guys, tingnan nyo yung cherry blossoms dito. As in super full bloom na yan. I'm not sure parang hindi nakikita sa camera na kapag gumahangin, nalalagas yung mga maliliit niyang petals. So nasaktuhan natin. Grabe, sobrang ganda. Take na tayo ng mga pictures natin dito. Ito yung hindi ko masasabi na cherry blossom spots, but yun, kanina nakakatawa kasi meron tayong nakita na isang napakalaking cherry blossoms tree. Take na tayo ng mga pictures doon. So ngayon, yung next stop natin na pupuntahan is ito na talaga yung isa sa mga famous cherry blossom spot, not just in Fukuoka but in the whole Japan. Pangalan ng lugar na yun is Maizuru Park. From Tochoji Temple, madali lang kasi meron na ditong pinakamalapit na subway station, which is the Gion Station sa airport line, and then pupunta lang tayo sa Ohori Park Station. So I believe siguro mga 2 or 3 stops lang yun away from Tochoji Temple. Punta na tayo doon, and I hope talaga na maabutan pa natin yung cherry blossoms na full bloom. Hopefully hindi pa siya nalagas kasi umulan kanina. And lastly, maganda naman to kung pupunta kayo pahapon to gabi. Kasi sabi ko nga kanina, may mga illumination din yung cherry blossom sila. So iba rin talaga yung vibe na yun. Anyway, let's go na. See you guys later. Maglalakad na tayo palabas dito sa may Akasaka Station. So mas malapit pala to compared to Ohori Park Station. Dito sa may Maizuru Park. So may mga cherry blossoms na dito sa labas. Pero ayan, nagas na sila. So siguro isa to sa mga kind na nag-early bloom. Ganyan siya oh. Nalagas na yung flower niya. So hopefully pagpasok natin sa mismong Maizuru Park, meron pa mga cherry blossoms. Ito naman, may konti pa siya. Pero makikita mo na meron na siyang green. So malamang mas early ito nagbo-bloom. Oh my God guys, nandito na tayo sa may entrance ng Maizuru Park. As in, salamat, may naabutan pa tayo. So hopefully marami pa sa loob.
Tingnan nyo guys, ito yung view natin. Okay, so nakaano pa siya sa parang moat or river dito. Ayan. So paakyat dyan yung papasok nung Maizuru Park or yung Fukuoka Castle Ruins. Yun guys, nakikita niyo yung sa tapat nung moat, may mga ilaw na, so inon na nila. So mamaya pa dilim, ang ganda niyan kasi naka-ilaw na yung mga cherry blossoms. Guys, sobrang swerte kasi tingin ko palagasa rin yung mga cherry blossoms yun. Honestly, hindi na maganda yung weather kanina but puti naabutan pa natin yung cherry blossoms dito sa Fukuoka. Ang kinaganda pa nga nito is sobrang makikita mo yung paglalagas niya ngayon. Ito talaga yung perfect time na makita mo yung cherry blossoms habang nalalagas siya. Ang ganda talaga nung vibe talaga. Anyway, papasukin muna natin tong Maizuru Park or yung Hakata Old Ruins. And nakita ko parang meron pang Sakura Festival hanggang this weekend. So naabutan din natin yun. Anyway, check muna natin. So nakita nyo, punong-puno yung puno dito. So ganyan talaga pag may Sakura season. Ganyan yung ginagawa ng mga locals. So buong araw talaga sila nagpipiknik. Sa galatag sila ng mga batchan, tapos kakain sila, magdadala sila ng food. O diba? Sobrang ganda ng vibes lang dito. Sabutan pa natin yung Kokajio Sakura Festival. Ayan, so pasok tayo. Oh my God guys, ang dami tao. Ang dami ring food stand dito. And mga drinks. So dito, may mga food stalls din. So nag-take na muna kami ng break dito. And mag-food trip tayo. Quick break lang tayo. So this is the, anong tawag dito? Tamago Chizumaki. Tamago Chizumaki. So basically, cheese and egg roll. Pero may mga sauce din siya sa taas and topping. So try natin. Tadakimasu. Tadakimasu! Parang nga siyang takoyaki actually. So ayan, takoyaki dough din siya. Pero may egg layer din ng egg saka pickled ginger. So pag may kayo sa takoyaki, try nyo to pag nakita nyo. Medyo kakaibang shape siya pero very similar. Anyway, kain tayo! So nandito na tayo sa Fukuoka Castle Ruins mismo. Umakyat kami dito sa part na to and apparently meron pala dito na illumination ng cherry blossoms. Kaso paid access pala siya and until April 5 lang siya. So until tomorrow lang siya. Samahan nyo ako dito and experience natin. Yung ticket naman is 1,500 lang for 3 spots na yun. So syempre habang nandito na tayo, sulit na yan and laban na natin. So tara, tingnan natin. Ito na guys yung entrance. Ganda niya. So ito yung cherry blossoms tree. Tapos in-illuminate siya ng pink and purple. Ayan. So enjoy lang natin guys.
pabalik na tayo dito sa hotel natin. So pa-walk back na kami dun sa entrance itong Maizuru Park. Napakaganda nung illumination at night. Yung pa-iba-ibang kulay. Di ba yung binayad namin kanina is 1.5 for 3 spots. So akala namin yung una, yung 3 spots na yun is nandun mismo sa Fukuoka Castle. Yun pala, yung isa pa lang yun. Tapos yung mga ibang location, all throughout the city. So sayang pala. So that pala, binayaran lang namin yung 600. Anyway, I think sulit naman talaga yung binayad nyo and also for the experience. Make sure na, kumbaga, next time kung makakapunta kayo dito ng spring, definitely puntahan nyo tong Maizuru Park for Cherry Blossoms viewing tsaka Cherry Blossoms Festival. Anyway guys, if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Also, kung gusto niyo naman ng updates kung nasa na tayo, other social media accounts din ako ng Facebook, so Checha Santos. Meron din akong Instagram na @ChechaSantos_. Again, this is Checha Santos. Hope you enjoyed this video. See you on the next one. Bye!